Mag-alala ka, ang mga bata ay laging mausisa, sabi niya habang lumilingon. Mag-enjoy ka sa unang beses mo dito, na masayang sinagot ni Sina. Salamat, ngunit sa isang iglap, bigla siyang bumawi ng ngiti. Sa totoo lang, mahirap na para sa kanya ang mag-enjoy sa sitwasyong ito. Lumapit si T.S. at bumulong sa kanyang tainga, ang iyong kamahalan, nasa malaking marangyang upuan na yon. Siya ba ay bumalik? Oo, bakit? Ayokong harapin siya ngayon, nakaupo sa tabi niya. Magiging maayos lang ito, baka handa na siya. Nag-usyoso si Kosa at nagtanong, anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Sa maingay at masiglang arena, nagpatuloy ang usapan ng mag-ama. At ano ang ibig mong sabihin na hindi darating ng walang dala? Maiintindihan mo rin sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, tandaan mo ang isang bagay, huwag kailanman magpakita ng kayabangan o pagkadismaya sa harap ng kanyang kamahalan, anuman ang sitwasyon. Habang nagsasalita, seryoso ang kanyang mukha. May mga bagay na kahit ako'y hindi kayang kontrolin. Iyon ang mga bagay na hawak ng emperador. Saglit na natahimik si Kostina. Naiintindihan ko, sa loob-loob niya, iniisip niya, sana makita ko ang emperador ng personal, pero mukhang may mga bagay pa akong hindi lubos na nauunawaan. Lingid sa kaalaman ng iba, ang tagagabay ay sumulyap at nagsabi, ang laban mo ay magsisimula pagkatapos ng talumpati ng emperador. Medyo nag-aalala si Spiros. Oo, pero anong klaseng tao ba talaga ang emperador? Sumagot ito ng malamig, kung kailangan mong ilarawan siya gamit ng isang salita batay sa kanyang personalidad at lakas, angkop na ang salitang manman. Dito, hindi lang tungkol sa lakas ang buhay. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, mabuting iwasan mong mapansin ang emperador. Ipinasok niya ang parehong mga kamay sa kanyang bewang at nagsabi, binalaan na kita, Speos. Pagkatapos ay humarap siya kay Narcissus. Ikaw rin, biglang tumunog ang mga trumpeta. Pinaalalahanan sila ng tagagabay, dumating na ang oras. Dapat mong masaksihan kung ano ang emperador. Sa sandaling yun, isang malakas na boses ang umalingaw at ang mga mamamayan ng Roma ay sabay-sabay na sumigaw. Isang medyo matabang lalaki ang lumabas at lahat ay tumayo. Ang anak ng dakilang emperador, si Marcus Aurelius, ang ganap na pinuno ng imperyo ng Roma, ang katawanin ng dakilang si Hercules, ito ay si Lucius Aelius Commodus Ananes, ang emperador. Isang panandali ang ngiti ang lumitaw, at agad na hinugot ng mga sundalo ang kanilang mga pana. Gumawa sila ng pansamantalang pintuan ayon sa naunang tagubilin. Isang paa ang dahan-daang lumakad pasulong, isa-isa. Lumabas ang emperador at isang malakas na tinig ang nagpahayag, pagpapalain siya ng mga Diyos ng Pantheon. Mabuhay ang emperador. Nang lumabas ang emperador, umalingaw muli ang tunog ng trumpeta sa magulong lugar. Nagpalakpakan ng masigla ang lahat. Maligayang pagdating, emperador. Nagdiwang silang lahat, sumisigaw, mga her. Mabuhay ang emperador. Biglang isang malakas na boses ang sumigaw, pinatahimik ang mga karaniwang mamamayan na agad tumindig ng maayos. Pati ang mga miyembro ng mga royal seats ay agad na tumindig at nanahimik. Nagsalita siya ng malakas, sinabayan ng malakas na tawa, ako ang katawanin ni Hercules. Nabigla si Kosina, ano, hindi naman siya sumisigaw, pero paano ko naririnig ng malinaw mula rito? Kaya bang gawin ito ng lahat ng malalakas na tao? Dahan-daang lumakad ang emperador pasulong, hindi siya mukhang may sakit. Naaalala ko noong kapanganakan ko, kinailangan kong labanan ang ahas ni Hera. Pagkatapos, kinailangan kong isagawa ang 12 gawa ni Ursus, habang nagsasalita, ngumiti siya ng malisyoso, isang walang kapantay na nakakikilabot ng ngiti. Pagkatapos noon, lumaban ako kasama ang aking ama laban sa mga higanti, sa harap ng karamihan, mukhang kumpiyansa siya, itinuro niya ang mga tao at nagsalita ng malakas, at ngayon, ang araw na ito ay mapapabilang din sa kasaysayan. Ngayon, muling gagawin ko ang sandaling hinarap ko ang liyong Nemean. Halos hindi makapaniwala si Kostina sa kanyang naririnig, namutla ang kanyang mukha sa takot. Bakit niya sinabi ang ganitong bagay? Inyong dalhin ang baston dito, utos niya, at hinayla ng mga gwardya ang malaking baston. Tumigil sila sa tabi niya at dahan-dahan niyang itinaas ang kamay bago hawakan ito. Handa na, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa dulo ng baston. Isinabat niya ito sa kanyang balikat, ngumingiti ng mayabang, pakawala ng mga leon. Hindi na nag-atubili ang mga gwardya at agad na tumakbo palabas habang unti-unting bumukas ang pinto sa kanyang harapan. 3 mabagsik na leon ang lumabas isa-isa, nagngangalit ang kanilang mga pangil,
ang kanilang mga mukha'y nagliliwanag sa matinding pagnanasa ng pagpatay. Ang bawat leon ay kasing bangis, humahagulgol ng malakas. Ang puting-maned na leon ang humahagulgol ng pinakamatindi. Nanlaki ang mga mata ni Costina, nabigla at hindi makapaniwala. Totoo ba ang mga leon na yon? Talaga bang totoo? Sa takot, sumigaw si CA, Ama, hindi ba dapat utusan mo ang mga gwardya na protektahan ng emperador? Tahimik na nakaupo si Reus sa kanyang tabi, bahagyang dumidilim ang kanyang mukha, hindi nagsasalita. Naglabas ng malisyosong tawa ang emperador at sumugod pasulong. Sa sandaling yon, papalapit na ang 3 leon kay Lucius Antonines. Ang ama ni Casa ay patuloy na tahimik lamang na nakaupo. Ang abuhin na leon ay humahagulgol ng galit. Nanlaki ang mga mata ni Lucius Antonines, ang kanyang mukha'y baluktot sa galit. Sumigaw si Antonines sa leon, tumayo ka sa harap ko. Iwinasiwas niya ang baston na kanyang dala patungo sa ulo ng leon. Nagngangalit si Lucius Antonines, paano mo nagawang ipakita sa akin ang marurumi mong pangil? Sa isang hampas lamang, naduraj ni Antonines ang bungo ng leon. Agad namang sumugod ang gintong leon, nakabukas ang malawak nitong bibig, handang kagatin ang kanyang ulo. Hamugong ang leon, papalapit ng papalapit ang napakalaking bibig nito kay Lucius Antonines. Ngumiti si Antonines ng malamig, kumikislap ang kanyang mga mata na may bahid ng puot. Hindi masama. Nang tumalon ang leon patungo sa kanya, mabilis niyang iwinasiwas ang baston, malakas na pinapalo ang leeg ng leon, na nagdulot ng pagbuga ng maraming dugo mula sa bibig ng leon. Bumagsak sa lupa ang dugo ng leon, na nagdulot ng ilang maliliit na pagsabog, at umangat ang alikabok sa hangin. Ang pangalawang leon ay napatay rin ni Lucius Antonines sa isang hampas lamang. Isinabat niya muli ang baston sa kanyang balikat, lumaganap sa kanyang mukha ang isang baliw at matagumpay na ngiti. Nang makita ni Costina na napatay ni Lucius Antonines ang 2 leon sa isang galaw lamang, nanlaki ang kanyang mga mata, nakabuka ang bibig sa gulat, Diyos ko. Pinagmamasdan ni Ross ang lalaki sa arena at inisip, tila nag-e-enjoy siya, hindi ba? Ang lalaking nasa tabi ni Rita ay ngumiti, at narinig niya, biglang sinabi, marahil matagal-tagal na mula nang huli mong nakita ang emperador na lumaban, hindi ba? Si Speos ay nagtago sa isang sulok, pinagmamasdan ang labanan kanina. Nang makita niya ang kinalabasan, napanganga siya at hindi makapaniwala. Wow, hindi ka panipaniwala, bulong ni Speos sa tabi niya. Nagtanong, paano siya naging ganoon kalakas? Si Narcissus ay ngumiti ng bahagya, iniisip sa kanyang sarili, para itong panuorin si Master lumaban. Pero agad niyang itinama ang sarili, hindi, mas malakas pa siya. Si Abydos ay nagkrus ng braso at sinabing, yan ang ating emperador. Si Speos, natakot, lumapit kay Abydos at pabulong na nagtanong sa kasama niya. Dapat marami siyang pinagdaanan na pagsasanay para maging ganoon kalakas, tama. Pero malamig na tumugon si Abydos, pagsasanay? Kung siya ay isang ordinaryong tao lang, sa tingin mo ba makakamit niya ang lakas na yun sa simpleng pagsasanay? Naalala ni Abydos ang kamahalan ng emperador at sinabi kay Speos, ang emperador ay sobrang bihasa sa pakikipaglaban, at sa buong buhay ko, hindi ko pa narinig na natalo siya. Puno ng paggalang ang mga mata ni Abydos para sa emperador. Ang kapangyarihang yun ay nandoon na mula pagkabata. Tumigil siya sandali at nagpatuloy, ipinanganak siya na ganoon. Gulat na gulat si Speos at sumigaw, ano? Nagsimulang maglakad si Abydos palabas at habang naglalakad, sinabi niya sa kanila, kung ang isang ordinaryong tao ay magsasanay ng husto, maaaring lumakas ang kanilang mga braso, ngunit gaano man sila magsanay, hindi nila mapapalakas ang kanilang lakas na parang may 4 na braso sila. Nagsalita siya tungkol sa mga pagbubukod, sa ilang kaso, may mga batang ipinanganak na may napakalakas na lakas. Ang boses ni Abydos ay tila may bahid ng inggit, sa taglay ng emperador na likas na lakas, hindi na nila kailangan ng pagsasanay, ipinanganak sila na ganoon. Kitang-kita sa mukha ni Speos ang labis na pagkagulat, Si Abydos ay nagkrus muli ng kanyang mga braso at nagpatuloy, ang emperador ay isang taong ipinanganak na may lakas na higit pa sa karaniwan. Masyadong nasabik si Speos at nagtanong, siguro pinagpala siya para maging sobrang lakas, tama? Inirapan siya ni Abydos, sino ba ang nakakaalam? Tiningnan siya ni Speos na may pagdududa. Biglang sumagot si Abydos, syempre, ang kanyang katawan ay pinagpala, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tiyak na isinumpa. Si Narcissus, na tahimik buong oras, ay nakinig habang nagpapatuloy si Abydos.
Ang sumpa ay napakalakas, na kahit ang pagpapala ay walang magagawa tungkol dito. Sa ilalim ng arena, ang bangkay ng pinaslang na leon ay nakahiga sa sarili nitong dugo. Lahat ng leon ay brutal na napatay, bawat isa ay sa isang bagsak lang. Ngayon, isa na lang ang natitirang buhay, mahina at takot na nagsusumikap na makatayo. Sa mga mata ng leon, wala kundi takot habang nakatingin ito kay Lucius Antonius. Ang malamig na tinig ni Abydos ay umalingaw-ngaw, hindi na siya tao. Ang mga mata ni Lucius ay namumula, puno ng ugat, mukhang nakakatakot. Lumapit siya sa huling natitirang leon, itinaas ang kanyang tungkod, handa na itong patayin. Sa wakas, bumagsak ang tungkod, at sa sandaling tumama ito sa leon, biglang lumitaw ang isang kumikislap na berdeng liwanag. Si Lucius Antonius ay nagngit-ngit, napapalibutan ng maraming maliliit na berdeng kumikislap na mga tuldok na umaangat sa ere. Ang mga manunood sa mga upuan ay lubos na namangha sa karumal-dumal na patayan na nagaganap sa ibaba. Ang tungkod ni Lucius Antonius ay nababalutan na ng dugo. Ang sariwang dugo ng leon ay tumalsik at patuloy na sumipsip sa kanyang tungkod. Hindi lang ang tungkod kundi pati ang buong katawan ni Lucius Antonius ay nababalot na ng dugo ng leon. Inutusan niya ang mga sundalo, ibigay sa akin ang kutsilyo. Matapos matanggap ang kutsilyo, diretso niya itong sinaksak sa katawan ng leon at sinimulang buksan ang sugat. Ang kanyang mukha ay baluktot, ang mga mata ay nanlaki, namumula, at puno ng hangad na pumatay. Ang ngiti sa kanyang labi ay lalo pang nagpapadugo ng kanyang itsura. Si Costina ay tahimik, hindi makapaniwala sa kakilakilabot na eksena sa ibaba. Sa ilang mabilis na hiwa, pinugutan ni Lucius Antonius ng ulo ang leon, itinaas ang ulo nito sa kanyang mga kamay, at ngumiti ng nakakatakot. Tumingala si Lucius Antonius sa langit at sumigaw ng malakas, nakikita niyo ba ng malinaw, mga mamamayan ng Roma? Si Sina ay malamig na nakatingin sa kanya, ngunit lihim na nasusuklam sa loob. Nakakasuya, ang bulong niya sa sarili. Biglang naputol ang kanyang iniisip ng boses ng tao sa tabi niya, panahon na. Tumayo si Ross at inutusan ng lahat, tumayo at pumalakpak. Gulat na gulat si Costina, ngunit nagsimula na ang mga sigaw ng pagbibigay-pugay. May isang taong sumigaw ng malakas, iyan ang ating emperador. Sabay-sabay ding tumayo ang mga tao at masiglang nagsigawan, mabuhay ang emperador. Mabuhay ang emperador! Sa gitna ng mga sigawan ng mga mamamayan ng Roma, tumingala si Lucius Antonius sa langit at malakas na tumawa, ha ha ha. Si Narcissus ay mariing pinipigil ang kanyang mga labi, nananatiling tahimik mula simula hanggang wakas. Dala-dala ni Lucius Antonius ang ulo ng leon habang umaakyat siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ng leon ay kumikislap ng maladugong liwanag. Isinuot ni Lucius Antonius ang ulo ng leon bilang isang helmet, mayabang nang umingiti habang nakatingin sa mga tao sa ibaba. Sa sandaling yun, si Costina at ang kanyang ama, kasama ang iba pa, ay sabay-sabay na tumayo, inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang dibdib, at may paggalang na sinabing, "Mahal na hari." Ang lahat ay naglagay ng kanilang mga kamay sa dibdib at sabay-sabay na nagbigkas, "Mahal na hari, pagbati sa inyong kamahalan." Ngumiti si Lucius Antonius at sinabi sa mga tao sa ibaba, "Ikinalulugod kong makita kayong muli." Si Cocer ay malamig na nakatitig sa hari mula sa itaas. Sa sandaling yun, ibinato pababa ang ulo ng leon, na ikinagulat at ikinalito ng mga tao. Ang tatlong tao na nakatayo sa tapat ni Costina at ng kanyang ama ay nanginig sa takot, sinusubukan na payapain ang kanilang sarili, kailangang manatili akong kalmado. Ang ulo ng leon ay nakahiga lamang sa lupa. Tumingin si Ross pababa sa harap niya, pagkatapos ay tahimik na nagdesisyon na kung ayaw niyang magudyok ng digmaan, kailangan niyang mag-ingat. Biglang lumapit si Lucius Antonius kay Costina at tinanong, "Kapitan, ito ba ang iyong anak?" Sumagot si Ross, "Oo, mahal na hari." Yumuko si Costina at pautal-utal na sinabi ang kanyang pangalan, "Sir Cassia, mahal na hari." Patuloy na nakatitig si Lucius Antonius sa kanya at sinabi, "Ang pangalan mo ay Cassia." Ngunit bigla niyang pinalaki ang kanyang mga mata, naging galit, at nagsimulang tanungin si Costina, "Nag-aatubili ka bang magsalita sa harap ko?" Natakot si Costina sa mga sinabi ni Lucius Antonius at agad na nagbigay linaw, "Hindi ko naman." Ngunit si Lucius Antonius, na may namumulang mga mata, paulit-ulit na tinatanong ang dalaga sa harap niya, "Bakit ka natatakot sa akin?" Si Costina ay tunay na natakot sa kanya kaya't nanginginig siya at pautal-utal na sinabi, "Hindi po yun ang dahilan."
Sa sandaling yun, sumaklolo si Ross upang iligtas ang kanyang anak na babae. Sinabi niya sa emperador, dahil ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang inyong kamahalan, medyo kinakabahan lang siya. Pagkatapos ay mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at taimtim na humingi ng tawad kay Lucius Antonius, patawarin niyo po kami mula sa kaibuturan ng aking puso. Pagkarinig nito, mukhang bumuti ang timpla ni Lucius Antonius at malakas siyang tumawa, haha. Nagbibiro lang ako, bakit kayong dalawa mukhang napaka-tense? Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin kay Costina, anak ng aking pinagkakatiwalaang lingkod, Kasia, mag-enjoy ka sa piyesta. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Ross. Naisip niya, buti na lang, muntik na yun. Kailangan kong makaalis dito kaagad bago tuluyan siyang mawalan ng bait. Subalit, sa labas, ngiti pa rin siyang sinabi sa emperador, mahal na hari, nag-enjoy po ba kayo? Ang boses ni Lucius Antonius ay may bahid ng panghihinayang at paghamak, masarap naman, pero masyadong mahina sila. Ang mga leon na nakalaban ko sa nakaraang buhay ko ay hindi ganito kaina. Mukhang ang mga kalaban ko sa buhay na ito ay mas mahihina. Si Lucius Antonius ay tumawa ng may panghamak kay Ross at sinabi, hindi lang mga hayop, pati na rin mga tao. Lumuhad si Ross sa harapan niya, humihingi ng kapatawaran, patawarin niyo po ako, inyong kamahalan. Pagkatapos ay sinabi niya sa emperador, may inihanda po akong espesyal na laban para sa inyo. Mangyari po lamang na panuorin ninyo ang susunod na labanan. Sana'y magustuhan ninyo ito. Gayunpaman, wala nang interes si Lucius Antonius at pagod na niyang sinabi, nakita ko na ang mga laban. Hindi ba't ang Kempo Brothers na ang susunod? May bahid ng paghamak sa kanyang tinig para sa Kempo Brothers, sila'y napakasama. Ayoko sa kanila. Si Ross, na tila may tinatago, ay sinabi, alam ko po na ayaw niyo sa Kempo Brothers, pero hindi sila ang bida ngayon. Ang kanilang kalaban ay mas magiging interesante. Naging interesado si Lucius Antonius at ngumiti, talaga ba? Ang eksena ay lumipat sa isang hapagkainan, ngunit halos lahat ng pagkain ay naubos na, mga piraso ng karne ang nagkalat sa mesa. Dalawang matabang lalaki ang matako na kumakain. Biglang may boses na tumawag, kayo na ang susunod. Maghanda na kayong lumabas. Nang makita ng bantay na hindi pa umaalis ang dalawa, nagalit ito at sinabing, itigil niyo na agad ang pagkain, kayong mga hayop. Ang may balbas na lalaki, nang umunguya pa rin ng pagkain, ay nagreklamo, hindi pa ako busog. Ang isa naman, habang kumakagat ng karne, ay nagsabi, tapusin na natin agad ang laban, tapos kakain tayo uli. Mabilis na isinuot ng dalawang lalaki ang kanilang armor. Ang mas matangkad sa dalawa, na may hawak na latigo, ay nagudyok, bilasin mo at patayin sila, tapos kakain tayo uli. Sa labas, napakabughaw ng langit, ang sinag ng araw ay dumadaan sa mga ulap at tumatama sa lupa. Dalawang kabataang lalaki ang handa na sa arena, pinalilibutan ng mga bulong-bulungan at mga duda mula sa mga manunood, hindi ba't parang masyadong maliit sila? Ang kanilang mga kalaban ay ang Kempo Brothers. Isang lalaki mula sa mga upuan ang itinuro si Narcissus. At sinabing, oh, nakita mo ba yung may itim na buhok? Nakita ko na siya dati. Ang tao sa tabi niya ay nagulat at nagtanong, talaga. Agad na ipinaliwanag ng unang lalaki sa kanyang kaibigan, siya ang pinakamahusay na mandirigmang si Jerry, na tinalo ang halimaw na dinala ng kapitan ng gwardya. Sa wakas, nakilala siya ng kaibigan at napabulalas, siya pala yun. Ngunit agad din siyang bamantong hininga, na nagpapahayag ng kanyang malalim na panghihinayang, ngunit ibang-iba ang mga tao at mga hayop. Ang isang bihasang mangangaso ay hindi laging magaling na mandirigma. Hindi tama na ihambing sila sa mga hayop. Agad na tinutulan ng kanyang kasama, naiintindihan ko kung bakit mo naiisip yon, pero hindi mo sasabihin yan pagkatapos mapanood ang mga naunang laban. Ang tao sa tabi niya ay nainis sa sinabi, pastahan tayo. Agad na sumang-ayon ng lalaki, nakikipaglaro, sige, pastahan tayo. Sa itaas ng arena, sinimulang obserbahan din ni Lucius Antonius si Narcissus. Tinawag niya, Kapitan. Agad na sumagot si Ross, na nakaupo sa tabi niya, oo, inyong kamahalan. Si Lucius Antonius ay malamig na tumingin sa kanya at nagtanong, gusto mo bang pansinin ko ang may itim na buhok? Agad na tumugon si Ross, oo, inyong kamahalan. Inihanda ko na po ang lahat. Ngunit bago pa matapos ni Ross ang kanyang sinabi, pinutol siya ni Lucius Antonius, na dismaya ako. Nablangko ang mukha ni Ross, tumingin siya sa emperador na may labis na kalituhan.
Unti-unting nagalit si Lucius Antonius at hindi komportableng sinabi, gusto kong makakita ng malakas na mandirigma. Sa takot, nanlaki ang mga mata ni Ross at nagmamadaling ipinaliwanag.